Ang Senado ngayon, medyo magulo pa rin ka-coffee ngayon ang Senado, no? Kasi may mga plano kasing patalsikin dyan si Zubiri, di ba? Kung na inyong tatandaan, ng isang araw, syempre, kabado 20 rin itong si Zubiri eh. So nagpakalat ito ng pirma, di ba? Inalam niya eh, may supporter pa ba ako dito, nagpakalat ito ng pirma. Sabi niya, doon sa resulta, marami pa rin naman daw sumusuporta sa kanya. Eh ngayon, may pinagbibintangan sila ngayon. Si Jinggoy Estrada daw po yung may kapakanan dito sa pagpapatanggal kay Miguel Zubiri bilang Senate President. Bilang si Jinggoy Estrada daw, siya sa pinaka-senior na senador, so may chance siya ka-coffee na maging Senate President. So ngayon, pinagbibintangan nila ngayon itong si Jinggoy Estrada. Sumagot ka coffee. Itong si Jinggoy Estrada. Pero actually marami. Gusto nga nila, sige si Jinggoy na lang kaysa dito kay Zubiri. Kasi mabagal daw ito kumilos tinutulugan ng mga papel. At hindi na kontrol ang Senado ni Zubiri. So parang ang clamor ng publiko, ng taong bayan, palitan nyo na yan. Kahit sino ipalit nyo, wag lang itong si Zubiri. Pero nagpakalat kasi ng pirma yan itong si Zubiri, no? At majority parang 13 na pirma ata nakuha niya na siya pa rin ang susuportahan. So wala na ka-coffee yung plano na tanggalin siya dyan. Anyway, sige. Bakit si Jinggoy ang natuturo dito? Sabi sa politico.com, Jinggoy denies masterminding alleged coup versus Mig Zubiri. So hindi daw po siya yan. Sino ka-coffee ang may planong patalsikin kay si Zubiri? Si Jinggoy Estrada has denied plotting to unseat Senator Juan Miguel Zubiri as Senate President so he could take over the top post in the Senate. Actually, ka-coffee, kung ikaw ay Senate President, very powerful yung position na yan. Pangatlo ka sa pinakamakapangyarihan sa buong Pilipinas. Una, Presidente. Pangalawang Pangulo. Pangatlo, Senate President. Sunod yung House Speaker. So kung ikaw ay Senate President, pangatlo ka sa hierarchy. If ever, hindi na kaya ng Presidente, nagkasakit ang Presidente, o pumanaw ang Presidente, at sumabay ang Vice Presidente, ang susunod na Presidente, ang Senate President. Ganyan kakapangyarihan yung posisyon na yan. Pero siyempre, kinakailangan kang maboto dyan. Kailangan mo ng suporta ng mga senador dyan. Instigator of what? Me? Talaga, nag-instigator na ako ngayon. Parang naninira daw. Sinisiraan daw itong si Zubiri. Yan ang binta kay Jinggoy. Of course not. Malutong na of course not, sabi ni Estrada sa isa pong ambush interview dyan po sa Senado. So what if I am senior senator? I have high respect for Senate President Zubiri. He added, Estrada slammed those linking him to the rumored coup against Zubiri. Pero sa tingin ko hindi pumirma si Estrada, si Jinggoy Estrada dito na suportahan itong si Zubiri. No? Pero hindi siya may kapakanan, hindi siya nag-instigate dito, hindi siya yung naninira kay Zubiri. Sabi niya there are rumors circulating even late last year, umuugong pangalan ko. I don't know where that was coming from, sabi ni Estrada. Hindi ito bago Actually, yes, pangalawa na natin itong narinig na may move nga dyan sa Senado na palitan talaga itong si Zubiri. At kung mapapansin ninyo, medyo hindi na rin sinasama sa mga events itong si Zubiri. Napapansin niyo ba yan? To quell the speculations, there's no truth to it, sabi ni Jinggoy. But Estrada questioned why he was not approached to sign a statement of support for Zubiri, which reportedly went the rounds of some senators close to the Senate President. Bugong, yun, nadali na ka-coffee. Kung hindi nyo tinitingnan as a threat, itong si Jinggoy Estrada, ipapipirmahin nyo yan dyan sa resolusyon na yan. Pero nilaktawan itong si Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, analysis lang natin ito mukhang naniniwala itong si Zubiri, yung kampo ni Zubiri, yan sila Joel Villanueva, sila Angara, yan yung grupo nila dyan naniniwala talaga na posible na si Jinggoy Estrada may kapakanan kung bakit sila may ganyang plano na patalsikin itong si Zubiri. Kung hindi siya pinapirma. Di ba? Papirmahin nyo rin, ipaikot niyo yung resolution na yan. Ang problema, straight to the point din itong si Jinggoy. Actually, kung papipiliin tayo sa dalawa, mas gusto na natin itong si Jinggoy Estrada. Kay Zubiri talaga, negative na tayo dito dahil sa tinutulugan yung mga papel at hindi na i-deliver yung mga pinag-uusapan nila with the President. Among those who reportedly signed the manifesto are Senate President pro tempore Loren Legarda, of course, Majority Leader Joel Villanueva, of course, pipirma yan, Sherwin Gatchalian, Sani Angara, J.V. Hercito, Grace Poe, Nancy Binay, Lito Lapid, Rafi Tulfo, Mark Villar, Bato de la Rosa, Francis Tolentino, at si Bongo. So marami pa ka-coffee, marami na nakapirma. Ibig sabihin, kung magbobotohan, kasi 24 lang naman sila dyan
majority of votes ay meron na kay Zubiri. So kung magbotohan man, hindi mananalo yung kalaban ni Zubiri. I haven't received any copy yet, so how can I sign if they don't want me to let me sign? Sabi ni Estrada. In short, itong sinasabi ni Estrada, confirmed. Mukhang hindi nila nagtitiwala kay Jinggoy Estrada at nakikita nila dito na may kapakanan, may tawag dyan, may contribution sa pagpapatanggal sa kanya kasi iniiwasan niya nila itong si Jinggoy Estrada. O yan, nabuko tuloy sila dyan, Ka-Coffee. Anong sa niya dyan, Ka-Coffee? Kung kayo papipiliin, si Jinggoy Estrada o si Zubiri? Kasi wala pang wala pang matibay na pwedeng na pwedeng ipalit dito kay Zubiri. Ang matibay dyan talaga, itong si lang talaga. Ang nakikita natin, actually, Cynthia Villar ng una, no? Pero mukhang negative lang si Cynthia Villar. Lauren Ligarda, pwede, pero itong si Jinggoy Estrada, medyo malakas din, may boto. Ano sa tingin ninyo? Pro Philippines! Ayan maraming salamat po sa iyong pa-super sticker Pro Philippines. Maraming salamat po sa iyong pa-super sticker. Shoutout po sa inyo. Kayo, sino sa tingin ninyo ang mas pipiliin ninyo dito? Yan, si Ma'am Baby Ruth, si Jinggoy daw siya. Si JV Hirsch ito. Si JV, hindi pa Ka-Coffee sa tingin ko mukhang hindi pa sapat yung suporta na makukuha niya if ever. Kasi hindi naman ito usapin ang pinakamagaling. Usapin ito ng pinakamalakas Ka-Coffee, itong Senate presidency. Yan, like po tayo mga pro-government at pro-admin. Thank you, pro-Philippines. JMS Vlog, parang awa muna, mahal na Pangulong Marcos, iparesto na si Digong at Kibuloy. ICC ang kailangan upang matigil na po ang kabaliwan ng mga Duterte. Nababaliw na po sila, ipa-ICC na po sila. JMS Vlog, unfortunately po, hindi po gagawin ni PBBM yan. Sigurado si PBBM sa ICC, walang jurisdiction. So, it will never happen, no? Pasensya na sir, pero yun ang desisyon ng ating presidente dyan. Si Bong Revilla na lang para neutral, Entrepman hindi pwede, Ka-Coffee. Kailangan masipag Kailangan laging present Kahit of course, hindi, laging absent Tapuan na pala absent Jinggoy, sabi ni Lydia Aguilar. Si Andre Mariana ay pro si China siguro, sabi ni Ma'am Estrella Diyos. Oo ma'am, nagugulo lang yan ma'am, lagi nandito sa atin yan. Penny Aban, kahit mapalitan si Zubiri, wala naman matinong papalit, pare-pareho lang mga yan, hindi sila para sa bayan. Actually, medyo may punto ka naman dyan, Ma'am Penny. No? Pero hindi naman lahat. Meron dyan Ka-Coffee, sincero sa kanilang tungkulin. Pero ang ilan dyan talaga, politika ang habol. Connie Padilla, shoutout po sa inyo, nasa Facebook, kay Ma'am Cecil Adia, kay Connie Padilla, JB Hirsch, ito pipiliin niya. Maluming Ote, kay Carlos Bica, shoutout po sa inyo. At kay Pres Thomas Morales, happy viewing sa inyo, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page Ka-Coffee. Pasayin na lang click lang po na follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click na lang po ninyo ang subscribe.